Alam niyo mga kababayan, meron po palang ganitong issue na di umano'y binalak ng Duterte camp na ipa-impeach si PBBM. Nare-realize ko lang dahil sunod-sunod po yung mga vloggers na napanood ko na nagdi-discuss nito at iisa po yung sinasabi nila. Ipapakita ko po sa inyo yung mga napanood kong vloggers na maiksi lang po yung video nila and iisa po yung sinasabi nila patungkol po dun sa di umano'y balak ng Duterte camp na ipa-impeach si PBBM, patalsikin sa pwesto. So ito po, pakinggan po natin yung mga vloggers na nagdi-discuss nito. Sila lamang po yung maibabahagi ko sa inyo pero ang dami ko pong napanood. Ito po yung una, si Ken. Pakinggan po natin. Alam niyo ba na plano na talaga ng mga Duterte ang pabagsakin si Marcos? May narinig ako, isa sa aking kaibigan na kasali dun sa meeting sa Rockwell sa Makati. Ang sabi ni Digong, 3 days. 3 days lang yan si Marcos maging presidente. Mapapalitan ni Inday yan. 3 days lang yan maging presidente si Marcos, mapapalitan ni Inday yan. Kaya kung naalala ninyo, nagkodita sa Congress, nagkodita. Bakit? Gustong iluklok ng mga Duterte si Arroyo bilang House Speaker. Naalala nyo? Bakit? Kasi plano pala nila yon na pag nag-House Speaker si Arroyo, lahat ng kongresista himuri nila ang tumbong, mag-isip sila, magplano sila, i-impeach si BBM, automatic papalit si Sara. 3 days nga lang daw maging presidente si BBM Sabi nga ni Duterte, huwag kayong mag-alala. 3 days lang yan. Mautak ang Marcos. Kudita, tinanggal si Arroyo. Hindi ba totoo? Tinanggal si Arroyo. Pinalitan ni Romualdez. Ngayon, sinong natanggal? Si Sara. Plano ni Duterte, palpak. Plano ni Duterte, palpak. Di ba? Tama ba ako? Mali? Tama. Ayun mga kababayan, naalala ko po yung sinasabi niya is patungkol po dun sa pagkakatanggal ni GMA bilang Senior Deputy Speaker, if I'm not mistaken, So, naging big issue yon. Simula po nung natanggal si Congressman Macapagal Arroyo sa pagiging Senior Deputy Speaker, if I'm not mistaken, doon na po nagsimula yung bansag na tambaluslos, Na sa pagkakaalam ko, si VP Sara po ang unang nagsabi niyan at ang pinatutungkulan niya ay si Speaker Martin Romualdez. Dahil nga po, sa pagkakaunawa ko correct me if I'm wrong, dahil nga po sa pagkakatanggal ni Congressman Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker, So, yun po yung naunawaan ko sa sinasabi ni Ken. Ngayon, ito po yung isa, si Mami Pebbles Talakera, na dati po siyang DDS. And sa tingin ko po yung isa sa reasons kung bakit siya tumiwalag sa pagiging DDS ay ito. Pakinggan po natin siya. Galit na galit si Sara kay Speaker Martin Romualdez kasi na-block ni Speaker Martin yung plano niya na ma-impeach si, may payong ko, ma-impeach si BBM. Kaya imbiyer na siya kay Speaker Martin na gumastos ng pera para sa kandidatura niya. Walang utang na loob yung babae niya. Hindi na tuloy yung impeachment nyo kay BBM. Hindi kayo nagwagi hanggat andyan si Martin. Hindi kayo magwawagi dahil. Hindi na tuloy yung plano nyo kay BBM. Ayun, narinig po natin kapareho po ng sinasabi ni Kent, Ngayon, ito po yung huling video. Dito, sabi ni ate, nakalimutan ko po yung name niya, napaiyak daw po si dating Pangulong Duterte dahil sa nararanasan ngayon ni VP Sara. Panoorin po natin. Sino na nakapanood nito? Ito, kailan lang to nung umiiyak si Digong. Naaawa siya kay Inday. Dahil nga doon sa pinagdadaanan ni Inday ngayon, na kalipat ka ng cases, kaso may impeachment pa, naaawa siya sa kanyang anak na si Inday. Ang sisihin mo, Digong, sarili mo, di ba? Hindi ba kayo ang nagplano naman niya ng impeachment kay PBBM? So lahat nag-boomerang sa inyo. Meron kayong plan A, plan B, plan C. Lahat hindi nangyari, di ba? Hindi kayo pinahintulutan ng nasa taas. Yung inyong maitim na balak sa ating bayan. Ano yung sabi mo nung una? 3 days lamang mauupo si PBBM. At matatanggal na. Diba? So, nung hindi nyo na impeach si PBBM, ginawa nyo ng kwento. Ginawa nyo ng naman, pulbor naman. Diba? May pa-video pa kayo. Ang dami mong plano, Digong. Plan A, plan B, plan C. Kung ano man yung kinalalagyan ngayon ni Inday, kasalanan mo yan, sisihin mo sarili mo. Kung paano mo pinalaki yung mga anak mo,
at kung paano mo inilagay sa ganyang sitwasyon si Inday. Kasi ikaw ang nagplano lahat niyan. Nag-boomerang lang lahat sa inyo. So ngayon, umiiyak-iyak ka, naaawa ka sa anak mo. Sisihin mo sarili mo. Masyado kayo kasing ganid sa kapangyarihan. Okay lang na mahalin mo ang bayan. Pero yung angkinin mo ang bayan, may mali yata doon. Hindi ba? Hindi ko po alam kung totoong naiyak dyan si dating Pangulong Duterte. Hindi natin alam kung sincere yung pag-iyak niya, no? Pero tama naman po yung sinabi ni ate, no? Kung ano man yung nararanasan ni VP Sara dito, wala pong ibang dapat sisihin or kung sino man ang may kasalanan, sila yon, si VP Sara. Yung mga issue ng misused fund, no? Na confidential fund and regular fund, siya naman po yung gumawa nun, no? Hindi naman po ang taong bayan. Hindi naman po ang camp nila PBBM. No? So tama po yung sinasabi ni ate, kung sino man may kasalanan dito, sila yon, yung kampo po ni VP Sara. And sino po ba yung nagmura-mura at nagbigay ng banta sa buhay po ng Pangulo at ng kanyang asawa at kay Speaker Martin? Sino po ba yung nagbitaw ng mga ganong salita ng pagbabanta? Hindi po ba si VP Sara? No? So kung ano man po yung nararanasan ni VP Sara dito, hindi po yung kasalanan ng taong bayan, hindi po yung kasalanan ng kampo nila PBBM. Kung bakit siya naandyan sa posisyon na iyan, siya ang naglagay sa sarili niya sa ganyang posisyon, no? And nakita po natin yung naging asal niya or naging behavior niya dun sa mga hearing na inatenan niya, no? In my opinion, naging arrogante siya, argumentative, at saka talagang palaban, no? Imbis na itrato niya ng pantay at may respeto yung mga congressman doon sa Quadcom, naging ano po siya my opinion, arrogante po at saka talagang condescending, no? Hindi nakiki-cooperate, no? Doon na nga lang po sa NBI, pinapatawag siya. Ang sabi niya, kailangan niya ng advanced questionnaire, no? Mga advanced questions. Saan ka nakakita ng ganun? Tama ba yun? Kailangan ng advanced question? Kung ordinaryong tao gumawa nun, nung ginawa niya, baka po kinaladkad na at dinampot, no? Kagaya nung teacher, no? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na nagbigay din ng threat, kaya dating Pangulong Duterte, hindi naman nanghingi ng advanced question yung teacher na yon. Hindi naman siya nag-deny ng subpoena. Bagkos, anong ginawa sa kanya? Pinuntahan siya doon ng mga otoridad at binitbet, no? At humagulhol nga po sa takot yung teacher na yun, ano? Although mali yung sinabi niya, pero kung tutuusin, wala po siyang kakayahan na gawin yun, ano? Pero mali pa rin yung sinabi niya. And napakarami pong red flag po na nakita tayo kay VP Sara. So, tama po si ate sa sinabi niya kung ano man po yung nararanasan ni VP Sara ngayon, siya po ang naglagay sa sarili niya sa posisyon na kinalalagyan niya ngayon. And yun nga po, no, yung iisa yung sinasabi nila regarding dun sa naging balak di umano ng Duterte camp na ipa-impeach si PBBM ay hindi po nagtagumpay. Hindi po nagtagumpay yung plano nila. Nakita naman po natin yung mga sinubukan nilang gawin, ano? According po sa mga vloggers na narinig natin, is yung impeachment nga po na gusto nilang mangyari sa Congress. And then after nun, dahil nag-fail yun, no? Nag-fail yung di umano'y binalak nila sa Congress. Anong sunod na ginawa nila? Yung pulburon video, nag-fail din, no? Hindi kinagat ng taong bayan. And then after ng pulburon video, nagmaisog rally na hindi rin naman po nagtagumpay dahil kusa na rin po naglaho or nawala ang maisog rally na doon sa maisog rally na yon, yung isa pang ginawa nila ay nanawagan po sila ng kudita and yung pag-withdraw ng suporta ng PNP at saka ng AFP kay PBBM, hindi rin po nagtagumpay, no? So sa tingin ko, may opinion, 4 po yung binalak nilang gawin, pero lahat yon nag-fail, hindi nagtagumpay, no? And nag-boomerang nga po sa kanila. Sabi natin, nag-boomerang, bumalik po kay VP Sara yung mga di umano'y binalak ng camp ng mga Duterte, no? Kay VP Sara po nangyayari ngayon, ano? Yung impeachment, yung panawagan ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara, and yung mga pagbusisi sa paggamit ng pondo ng taong bayan, ano? And then yan pa, yung ICC. At saka yung mga kaalyado nila, talagang in my opinion, naging miserable po talaga. May mga nagkaroon ng conviction, may nakulong, may hinahanap ng batas, may nagtatago, may pumunta ng ibang bansa, merong nategi bells, no? So, ito po talaga yung aral na napulot natin, ano? Gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa para mabuti rin po yung bumalik sa atin, ano? Kaya ako po, hanga ako kay Atty. Leni Robredo sa kampo po nila Senator Kiko Pangilinan, yan, sila Senator Bam Aquino. Kahit po sila natalo ni PBBM, no?
talagang sila po yung naligwak noong 2022, hindi naman po sila naging istorbo or sagabal sa pagtatrabaho ng Pangulo. Bagkos, tumulong pa po sila sa gobyerno para makatulong sa mga Pilipino. Si Atty. Lenny, yung kanyang Angat Buhay NGO, at si Senator Bam Aquino, yung kanyang Kaya Natin to Movement, ay tumutulong in times of typhoon and disaster, at may mga tinutulungan pong mga kababayan natin. Si Senator Kiko Pangilinan naman po ay yung kanyang advokasya sa mga magsasaka at mangingisda, pinagpatuloy niya nung natalo sila. No? Hindi po sila naging kagaya ng mga Duterte camp na talaga namang kung tama bang gamitin yung salitang nanggugulo or pampagulo, storbo sa trabaho ng Pangulo. Siguro pwede natin gamitin yun, ano? So sana ganun, no? After pong maligwak sa eleksyon, tumulong na lang sa nanalo para sa kapakanan ng mga Pilipino. So yun lamang po mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video natin at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.